Hello, kamusta guys? So, ngayon para sa tutorial project natin, i-convert natin itong portable o itong wireless screwdriver into a wired. So, ibig sabihin po nito, hindi niya po siya paandarin ng battery, kundi paandarin din siya ng other external power, katulad ng sa outlet or sa ibang power supply. So, kung mapapansin nyo, yung ating screwdriver na to, actually, kinonvert ko na to. So, hindi ko na mapapakita yung process, pero sasabihin ko naman sa inyo kung ano yung ginawa ko dito. Nagkaroon kasi tayo ng trial and error dito. So, ito pong aking portable na, o itong ating wireless screwdriver, ay ito po yung kanyang brand, Toye. So, ang ano po niya ay 4.8 volts. So, nag-trial and error tayo. So, since 4.8 volts siya, tinry nating isaksak sa 5 volts. So, yun nga lang, sa kasamang palad, hindi siya gumana dahil mababa lang yung amperahe o yung current na sinusupply nung 5 volts na yun. Usually, yung mga power bank, 1 ampere lang o 2 ampere. Sa mga adapter naman, mga 2 ampere lang din, no? So, hindi siya gumana dahil sa kadalhanan na hindi compatible yung current supply. So, ang ginawa natin, sa halip na 5 volts na charger, so gagamit tayo ng CPU power supply o computer power supply. So, ito po yung ating power supply na gagamitin. So, ito po ay 335 watts na power supply. Tapos, kung makikita nyo, yung kanyang DC output, yan. So, hopefully makita nyo, meron po dyan na 5 volts na merong 20 ampere na current. Okay? So, sapat na to. So, usually, ang kailangan ng ating wireless is mga nasa 6 to 10 ampere para po siya gumana. So, wag nyo po siyang pagaganahin using a power bank kasi masisira po yung power bank katulad ng nangyari sa akin, no? So, paano ko kinonvert to? So, simple lang po, no? So, ang gagawin po natin ay di-disassemble natin. Okay? So, tatanggalin natin yung mga screw. Okay. So, after nating matanggal yung mga screw, tatanggalin natin yung cover para makita nyo yung nasa loob. So, actually nga, sabi ko nga po, na-convert ko na to. So, papakita ko na lang sa inyo kung ano po yung ginawa ko na pag-convert dito. Ayan. Then, galing natin yung cover. So, ayan po. So, ayan. So, ito po yung loob ng ating wireless screwdriver. So, actually, ang ginawa ko po dito is tinanggal ko po yung battery. Yan po, nakalagay po yan dyan. Tapos ito, yung controller, nakalagay po yan dito. So, ito po yung nagche-check kung may charge pa yung ating battery, no? So, dead battery na to. Kaya ako kinonvert into wired kasi hindi na mag-charge yung battery. So, mahal kung bibili kayo ng battery, no? So, ito ay nasa 1.2 NICD, 1.2 volt. So, pag apat yan, equivalent sa 4.8. Tapos, bawat isa ay 600 milliampere.
Okay, so kung 600 milliampere po siya, times 4, meron po tayong 2.4 milliampere. Okay, or 2,400 milliampere, no? So, equivalent po yon sa siguro mga 3 ampere kapag walang load. Pero kapag may load po, mas mataas po yung ampere na kinukuha. So, tinanggal na natin to. Okay, actually, dito yan, tinanggal lang natin. And kung mapapansin nyo, yung DC connection na nakalagay dito, tinanggal na natin. So, ang ginawa ko lang po is, kumuha po ako ng speaker wire o wire, kung anumang wire na meron kayo dyan. Tapos, kinonect ko yung red sa positive at yung black sa negative. So, ito po yung connection niya, no? Positive, tapos dun sa bandang baba, negative. Then, after that, okay na po. No, so, ang gagawin na lang natin is, okay, so solder niya lang. Then, after that, kakabit na uli natin. Okay. So, kakabit na uli natin yung cover. Okay, screw lang natin yung mga tornilyo. Okay, then itong dalawang tornilyo na nakalagay dito. Then after that, okay na. So ang gagawin na lang natin ay test. Pero bago natin i-test, yung pinakadulo po nito, ang ginamit ko po ay RCA. So since ito po yung available sa akin. Pero kung meron po kayong iba, pwede po kayong gumamit ng iba. Kahit hindi RCA o kaya yung pwede nyo gamitin yung sa mga banana plug or kung ano man. Now, since ang ginagagamitin po nating external power nito ay yung power supply natin, so, ang pinaka-connector po niya ay Molex. So, kumuha po ako ng Molex dun sa dati kong project. So, ito yon. So, kinabitan ko lang din ng RCA. Okay, so ito naman pwede pong i-direkta nyo, no? So, ginawa ko lang itong hiwalay dahil ginagamit ko rin po to sa ibang project, no? So, ito po yung ano. So, yung pinaka power supply natin na connector, yan, yung pinaka supply, yung kulay red po, ito po yung 5 volts. So, yung dilaw naman, 12 volts. So, tapos yung black, yun ay ground. So, itong dalawang black na to, ground. Okay? So, dun sa Molex, ang ginamit ko ay itong red at saka itong black para sa 5 volt at saka ground. Now, itong dalawang wire, okay, reserved to para if ever meron po akong project na gagamitan ng 12 volts, kukonekta ko lang po dito, no? So, ito po yung ating cable. So, ang gagawin lang po natin, i-connect natin to. Then, i-connect natin to sa kahit saan man dito. Okay. Then, para malaman natin kung gagana, okay, para matest, so, kailangan natin i-power up yung power supply. So, sasaksak po natin yung cable. Okay, nasaksak na natin yung cable. Meron na siyang power. So, meron po siyang switch. So,
turn on natin yung switch. Okay. Now, of course, hindi po siya aandar pa kasi kailangan pa po nating i-switch on, no? So, dito po sa power supply, meron po tayong yung Molex connector na ikinakabit usually sa motherboard. So, ang gagawin po natin ay iso-short po natin to para mag-on. So, ang iso-short po natin dito ay yung yan, kung ito po yung Molex connector, ang short po natin dito ay yung green at saka yung black. So, iso-short lang po natin. Yan, gumagana na yung ating power supply. Yan, makikita nyo. O, kung nakikita nyo, umaandar po yung fan. Okay, then after that po, so, makikita nyo, meron na rin siyang ilaw. Yan, may ilaw siya, no? Okay. So, switch off natin. Okay, wala na po yung ilaw, no? So, switch on uli natin. May ilaw na po, no? So, dito nyo po malalaman kung merong kuryente or yung power na or supply ng power dun sa ating wireless. Then, try na natin. Now, maririnig nyo, tumutunog, umaandar po siya, no? Okay, so test natin. Okay, test natin sa kahoy. Okay, meron ako ditong drill bit. Okay, so test natin siya. Okay. Okay, so kung mapapansin nyo, gumagana na siya. Okay, so yun lang po. And maraming salamat sa panonood.